Pero ikaw ang nag-umpisa sa nagulo, hindi kami. Si PBBM daw ang nagsimula ng gulo. Mga kababayan, bigyan nyo nga ako ng video na ang nagsimula ng gulo na to ay si PBBM. 'Di ba? When we heard about the destabilization plot or the coup, it's from the Duterte's side. Came from your camp. 'Di ba sila ang unang nag-ingay? And they are actually pointing you na ikaw ang namuno, ikaw ang may pakana. Lumabas yung issue na yan, pinagkalat ni Harry Roque, 'di ba? At nalaman po yan ni General AFP Chief General Browner na may mga uniform personnel, mga retired na kinakausap para magkaroon ng destab. Ang ginawa mo, nagpa-press con ka, sinabi mo, hindi ka kasali. 'Di ba? Okay na sana tayo dun eh. Sabi mo pa si Marcos, si PBBM ay maayos, maganda ang kanyang palakad. Tapos, eventually, after 2 weeks, 3 weeks, andyan kayo sa Davao. Eh, yung sinasabi mo ay ibang-iba doon sa binitawan mong unang salita. Kung ipagkukumpara natin na sinasabi mong wala talagang destabilization plot, when you compare it to the statement that you had in Davao, nakikita dito mga kababayan na may katotohanan yung usapin ng destabilization. And there is also na meron kaming isa dito na dumagdag na isang medyo magpapatibay na ikaw ay talagang isang tao na mapag-inanakit. Ikaw yung taong gagawa ng paraan para maitaboy mo ang mga kalaban mo. Halina't panoorin natin ang video na ito mga kababayan. Hindi pa tayo tapos dyan, babalikan natin yan. It's interesting that you said that it's an existential issue for both. So you see the Dutertes, they're now quite united. You have the former president, Sara Duterte, now in good terms with her father. The son, Baste Duterte, also speaking at that rally. Pantaleon Alvarez, Representative Pantaleon Alvarez, was at odds for years with former President Duterte, and even Sara Duterte has come out on Head Start, and he said he's okay. He would rather go with Sara Duterte, who's a Mindanaoan. So the lines have been drawn. Are the Dutertes... Kaya naman pala kumampi itong si Alvarez dahil siya ang iuupo ni Digong para mamuno sa paghihiwalay ng Mindanao at ng Luzon at Visayas. Gusto nilang i-separate mga kababayan. Kaya ngayon kinakain niya yung sarili niyang tae. A real threat for President Marcos Jr. in terms of finishing his term, for example? Yes. Huwag nating kalimutan na popular pa yung mga Duterte. At kakatapos lang ng kanilang term, 1.5 years ago. At sila yung nagbigay ng napakaraming benepisyo sa military in terms of pension, in terms of salaries. So meron pa silang latent influence sa military. Kaya yung sinabi ni Chief of Staff General Browner last year na merong mga destabilization and even coup plots, tingin ko may basis. Pinatunayan nitong Davao Rally, nitong speech ni ex-President Duterte, na itong mga threats na ito are very real. See, mga kababayan, ano yan political advisor yan si Ronald Llamas. So, marami rin ako natututunan dito, although pink itong si Ronald Llamas, mga kababayan, medyo nagigising ang utak ko pag pinapanood ko to kasi marami po tayong information na makukuha sa kanya. We are not looking at the color here, okay? So we are looking kung paano tayo magiging mas magaling, di ba? Na maging better kaysa sa kahapon natin. No? Are very real. Whether ito ay matutuloy is another thing. Definitely mahihirapan sila sa impeachment dahil hindi nila hawak ng Congress.
baka mahirapan sila sa mutiny at saka coup d'etat dahil hindi nila hawak yung chain of command. At baka mahirapan din sila sa insurrection, uprising, people power dahil yung kanilang people ay nasa Davao basically. At Exactly. Nakita naman natin yan nung kick-off rally. Yung kanilang tao, mga kababayan, meron mga galing ng Manila, but the totality of the people who went in Davao was actually about 2,000 only. Yun yung nakarating sa atin. Pero hindi aabot ng 5,000 ata yan. For sure ako hindi aabot ng 5,000 mga kababayan or 10,000. Let's say 10,000 hindi aabot. Kasi ang nakarating sa atin most likely 2,000 lang yung dumating. Unlike dito sa Manila, 'di ba? Doon sa kick-off rally, although may mga tawag dito employee na mga nagpunta, totoo naman kasi programa ng gobyerno sa makatuwid, sila ay part ng gobyerno, dapat suportahan nila ang programa ng gobyerno. Kaya sila nandoon. Di ho ba? Pero hindi yun sa pilitan. Kung meron sila, kung busy sila, pwede namang hindi sila pumunta. So wag nilang sisihin na sinasabi sa pilitan yung pagpunta ng mga empleyado doon. But if you were there, mga kababayan, makikita po natin na talagang napakarami po ng tao. Palabas na lang kami ng 5 o'clock ni JDB kasi nabubwisit na kami, wala kaming signal dun sa loob. Pero when we go out, putsak na yan. Napakadami ng taong magpapasukan pa, punong-puno ang Luneta. Diba? at hindi dito sa NCR. At dito kinakailangan yung people power kung gusto nilang pabagsakin yung gobyerno. May pumasok lang na elemento na bago dito sa speech. Ito mahalaga to mga kababayan isang elementong bago na talagang kumbaga parang nagpaano sa akin, nagpaisip sa akin ng gusto. Talagang inulit-ulit ko tong video na to at ano kaya ang ibig sabihin ni Ronald Llamas doon sa kanyang sinasabi na bagong elemento na President Duterte. Oh, ano yun? Ang sabi niya ay buti na lang hindi na ako presidente. Kung hindi ay nakasama ka rito. That isn't lost. That wasn't lost on President Bongbong Marcos. That was a clear threat. No? That was a clear threat, no? Ngayon lang nangyari na yung lahat ng threats na yan ay sinabi ng isang ex-president. Hindi pa ako Okay. nakakita ng ganyan. Alright, going back mga kababayan, ano po ba ibig sabihin? Anong interpretation natin doon? When you say, mabuti na lang hindi na ako presidente kung hindi kasama ako dito. Parang gusto niyang sabihin dito mga kababayan na yung ginawa niya kay Dilima, 'di ba? Na kung sakali mga kababayan or dun sa let's say pwede rin sa drug list na siya mismo ang magpapalagay kay Pangulong Duterte dun sa dun sa PDEA list, drug list or Duterte list. Siya mismo yung magsasama magdidikit ng pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kung ano man na against the government. 'Di ba? Para ito ay mawalis niya sa pwesto. So, this is a threat, maliwanag na threat kay Pangulong Bongbong Marcos yung sinabi niya. Ibig sabihin mga kababayan, to make the story short, gagawa niya ng paraan si Pangulong Bongbong Marcos by hook or by crook. Diba? Basta mawalis nila ito sa kanilang daanan. Yun ang ibig niyang sabihin.